Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nagkahawaan na nga ang kuting ng Norte at mga Senado dahil umano kahit pala ibang mga senador ay walang isang salita. Katulad din ni kuting ng Norte, paiba-iba ang isip na para bang tipikal na babae dahil hindi alam ang kanyang gagawin at lagi na lamang umaasa sa kanyang asawa at sa pinsan niyang duldog na si Tambaluslos Romualdez. Senator J.B. Ejercito binawi ang kanyang pirma upang kontrahin ang pag-contempt ni Hontivirus sa peking pastor at self-proclaimed son of God na si Apollo Kibuloy. Dito nga natin makikita na kahit pala nakapirma ka na sa isang papeles ay pwede palang bawiin. E di dapat lahat ng mga taong naloko o nalinlang sa People's Initiative ay bawiin din nila ang kanilang mga pirma. Kuting ng Norte at Smugs, pati pagpupulburon ipupunta sa ibang bansa. Kakarating lang umano ng couple of crimes na ito galing sa Australia at balak muling umalis at pumunta ng Europe. Ang dahilan ay upang magpulburon sa bansa ng Europa. Ipapahiya na naman ng mga to ang bansang Pilipinas. Well, para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na may tangkilik sa ating channel. Po sa bayan, taksil din sa kanyang ang dami pong binabato nyo eh. Isa lang kung totoo, sapat na. Hindi po dito dahil lahat, baka madaan sa dami ng bintang. Yan po yung problema ninyo kayong mga nagbibintang, no? Pinaparami ninyo para yung mga tao hindi na makapag-isip. Ni isa po sa binintang nyo, wala kayong ebidensya, ni isa hindi ka panipaniwala. O yung confidential pandala, ano po bintang nyo ron? Binulsa niya, hindi. Walang COA report na nagsabi na may katiwalian. Nanggugulat lang kayo. May ebidensya ba dyan sa karelasyon? Wala rin. Meron bang mga silhouette man lang ng mga pinapakita na sila ay galing kung saan? Wala po lahat. Si Las Cañas, o yung balita kay Las Cañas, kaya ang dali nyo pong durugin nung argument nyo . Isang salita lang ni Inday, tapos na kagad. Halatang halata kayo. Never. Ang huling nyo siniraan na effective, si Binay. Ang sinira nyo lang kay Binay, simple lang, overprice. Nagnakaw si Binay, katunayan nakapagpatayo ng mansyon. Napakasimple, logical di ba? Kaya napaniwala nyo yung tao, talo si Binay. May pinatayong, hindi ko alam kung City Hall ba o car park ng City Hall. Napakasimple lang ng binintang nyo kay Binay. Tapos nagpakita kayo ng mansion, itong mansion ni Binay. Dito dinala yung pera. Alam niyo yun, may binintang. Kaya yung mga tao parang naniwala. Talo si Binay. Si BP Sara po, Diyos ko, niwala kahit ano. Basta may nagsabi lang. Yung mga bago, mukhang galing pa ninyo yung relasyon issue. Kita niyo naman kung gaano sininyo, kung paano yung kanyang, anong tawag dyan? Reputasyon. Ito po ang sinabi ni BP Sara, nagiging mas matindi, mapangahas, at desperado na ang paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng organisadong demolisyon. Kulang na lang ibintang kay Sara yung daga Layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako'y isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil, at isang warlord. Yan po. Ito po ay organisadong demolisyon. Pero katulad po ng mga hindi totoo, no? Madali po hindi po yang pinaniniwalaan. Imposible po talaga Lahat binato nyo. Walang, parang hindi nag-iisip, hindi effective yung banat natin.
Eto naman ibintang natin, ay hindi rin effective. Eto pa, bintangan pa natin, ay hindi rin effective. Hulugan eh, hulugan. Baka makachamba, ha? Baka makachamba kayo na maniwala yung tao. Hindi lalong maniniwala. Marami na pong mga kwentong pambata na ganyan na dapat natututo kayo. Okay, punta na po tayo rito kay Ercito. Kay JB. Nagulat din ako kay JB, no? Kasi parang out of the blue. Ito po, basahin po natin yung kanyang mga pahayag. Official statement on the reversal of contempt citation versus Pastor Apollo Kibuloy. After careful review of the facts, witness testimonies, and additional information, such as the allegations of rape during the last committee hearing, I've decided to withdraw my signature today. Yung withdraw niya po, yung signature na siya ay tutol sa contempt. Ibig sabihin, sang-ayon na siya sa contempt. Okay, ito po ang problema ng ating mga senador. Alam na po namin na kayo po ay hindi mga abogado, no? Alam na po namin na kayo po ay siguro iba yung pinag-aralan ninyo kasi ang ideal talaga na gumagawa ng batas abogado sana. Ideally, no? Hindi ko sinasabing limited sa abogado. Pero alam niyo po, kaya kayo nakakantsawan ng mga congressman, di ba? Na sila na nagpalusot, sila pa nangangantsaw. Bakit po kakantsaw-kantsaw yung mga ugali ninyo? Alam niyo po, once na ako hindi naman ako abogado, no? Pero once na nilagay mo yung pirma mo diyan, alam na po natin yung lahat yan. Hindi po pwedeng bawi-bawi pag pumirma ka. Ang kahulugan po ng pagpirma mo ay binasa mo, naniwala ka dun sa laman nung pinirmahan mo, di ba? Ako dahil pabor lang ako sa inyo na na kinakantsawan niyo yung mga congressman, pero sa totoo lang po, may punto yung mga congressman doon. Bit kayo pipirma na hindi nyo alam. Kaya lang, ang objective kasi nila magpalusot eh. Dalawa po yan eh, di ba? Ang ayaw ko naman sa congressman, maiba lang muna tayo bago natin balikan to si JB. Ang ayaw ko lang po sa mga congressman, alam nilang pinalulusot nila yung akap eh. Nagpapalusot sila. Tapos nung nabisto sila nagpapalusot, sinisisi nila yung nabiktima nila. Victim blaming, di ba? Nabiktima namin kayo, kayo na may kasalanan. Yun po yung ayaw ko sa mga congressman, no? Pero ang ayaw ko naman sa mga senador, pangalawa na to, di ba? Yung una yung sinasabi nyo na hindi namin alam. Napirmahan namin, hindi namin alam. Pinalusutan nyo kami. Di ba si Pangulong Duterte, pinakamagandang halimbawa niyan? Binabasa niya lahat ng pinipirmahan niya, kaya marami nabibito yun eh. Lahat ng insertion, binibito niya nung panahon na siyang presidente. Alam niya kung ano yung kanyang mga nirequest. No? Alam niya rin kung ano yung mga isiningit. Matagal nang ginagawa yan sa Kongreso, matagal nang ginagawa yan ng BICAM. Pero dahil ang Pangulo nung nagdaan ay wais, ganun. Ngayon, balikan natin si JB. Akala niyo po ba, hindi po dahil ako ay anti sa ginagawa ni ni Ontiveros. Pero yung mga ganyan pong attitude na pumirma na kayo, babawiin niyo yung pirma niyo. Delikado po yan sa ganyang kataas. No? Ang taas po ng inyong Ang taas po ng inyong tungkulin. Ang senador po, pangatlo po yan eh. Sa pinakamataas sa Pilipinas eh. Presidente, Vice President, Senador. Para po magpabago-bago kayo ng isip. Delikado po yan para sa bansa natin. Hindi po maganda yan.
Yan po yung mga tandaan nyo kasi wala pong puwang yan sa isang pamahalaan. Yang mga pabago-bago ng isip. Dapat before magpasya ang isang tao, no? Dapat before niyang ilagak ang kanyang pirma, lagda, na pag-aralan niya na yung mga consequence. Okay lang sana kung tignan nyo kung na lumipas mga 2 buwan tapos may pangyayari, araw lang po ang lumipas eh. Isang araw lang. Alam niyo po ba isang ibig sabihin ng isang araw? Na-review mo kagad? Sa loob ng isang araw, nagbago ka agad? In the first place, bakit ka pumirma nung simula? Hindi, ayaw ko siyang akusahan ng kung ano-ano eh. Kaya lang yung pagkatao yun eh. Yung pagkatao mo yun, once na magpasya ka, kaya nga dapat matagal ang pagpapasya eh. Iniisip mo lahat ng yung pagpapasya. Dahil once na nagpasya ka, pangangatawanan mo na dapat yan. Hindi eh. Dito sa setup ng ating pamahalaan ngayon, kanino nga ba magmamana yung mga yan? Ilang beses na ba natin nakita yung presidente natin na nagbabago-bago? Mahirap pong pagtiwalaan yung mga leader na ganyan kasi saan ka dadalhin? Minsan kasi mga tao ang mga tao makikita mo yan sa isang salita eh. Mas bilib pa ako dun sa mga tao na may isang salita. Kasi isang araw lang ang namagitan eh. Hindi po ba? Isang araw eh. Oo nga, yun na nga yun eh. Kaya nauso. Nauso yung pabago-bago natin dahil yung presidente rin natin, ganun din. Okay, punta na po tayo rito. Kaya hindi po tumaas ang inyong ano niyan. Marami pong hindi bumilib sa inyo, sa ginawa ninyo. Hindi dahil sa sila ay kung ano ako, siyempre kanya-kanya ako kasi, hindi. Tinitignan ko yung tao sa kanyang once na manindigan na, hindi. Pangit pong ugali yun, yung babaguhin mo at para kayo naglalaro ng may rules kayo tapos babaguhin nyo. Di ba yan yung angal niya? Yan yung inaangal ni dating attack dog ni Tambi. Tuwan-tuwa sila nung napapaboran sila. Ito si Franz Castro. O ngayon, tinatabla na sila ng mga kakampi nila. Kala nyo attack dog lang kayo laban kay Sara Duterte. Hindi naman umubra yung pagiging attack dog nyo. Kaya tablado na rin kayo ngayon. Ganyan po mga politiko natin. Okay. Oy, Bayona TV, thank you very much sa pagme-member for 32 months. Ba? Si Bayona TV, ano na ba natin to? Ayan. Maraming salamat sa iyo, Bayona TV. Okay, punta po tayo sa iba pang issues. Ito po, kaya 4 na. Mahihirapan si Robin kung sino po yung 4. Ito po, tignan niyo po to. Ito mga patawan na to eh. PBBM stands by suspension of 139 NFA officials. O, di ba? Natatandaan niyo may sinuspinde. Sino po nagsuspinde? Pangulo po ba nagsuspinde? Agriculture Secretary po ba nagsuspinde? Hindi po. Ang nagsuspinde po rito sa mga nagtinda ng bigas, ombudsman. No, ombudsman po. Ang ombudsman po, hindi po yan under ng presidente. No? May sarili, parang Supreme Court yan. May buhay na sarili yan. Yung mga commissioner, hindi po yan under ng Pangulo. May sarili po silang mga pag-iisip. Ngayon, pinagmamalaki na nitong mga supporters ni PBBM na okay tanyo, kaya ba ni si Digong yan noong panahon nila?
Alam niyo sa totoo lang, baliktad na naman kayo. Pinagmamalaki niyo yung ginawa ni PBBM. Ano ba ginawa niya? Ha? Stands by suspension. Hindi siya ang nagsuspindi. Ibig sabihin, hinayaan niya pang meron na, sa tingin niyo ba kay Digong tatagal yan? Suspendido agad yan. Pag nabalitaan ni Digong, sabihin niyo pa, ginawa ba to ni Digong? Oh, hindi gagawin. Hindi gagawin ni Digong yan dahil siya mismo yung magsususpindi. Hindi yung hindi yung ombudsman pa. Nanawagan tayo, 'di ba? Sabi natin, bakit hindi niyo suspindihin? Under investigation sila. Yung kawalan ng aksyon sa totoo lang, no? Yung kawalan ninyo ng may pagmamalaki sa ginagawa ng Pangulo, pati po yung kawalan niya ng aksyon. Hindi nga siya umaksyon eh. Hindi niya sinuspindi. Ombudsman pa punta na po tayo rito. Alam ko pong sabik na kayo rito sa bago. Ito po. Travel spree. Yan. Garapalan na talaga to, sabi ng mga nito ni Ryan Lingo. Ito po ang balita, no? Just in, following consecutive visits to Australia, consecutive dahil 2 beses. 2 beses. Ano? Nako Badong, wala nang energy, puro na depensa ang banat mo. Wala na bang ibabalita na gawa ng dinipensan mo? Hindi ko naintindihan kung anong gusto mong sabihin, angkol. Gandahan mo na. Nagbubulag-bulagan ka, naninira ka sa gobyerno. Opo, naninira po ako. Okay na ba yun? Nagbabasa po ako ng balita. Oh. Paninira po ba yan? Ito, babasahin ko muna bago nyo sabihin naninira ko. Just in, following consecutive visits to Australia, tatagalogin natin. Matapos ang magkasunod na pagbiyahe papuntang Australia, ay babiyahe naman na ang ating Pangulo papunta ng Germany at Czech Republic. Ano po ba ang paninira dyan? Babiyahe po ba o hindi? Babiyahe. Kasalanan ko. Sa tingin niyo ba, paninira ba pag sinabi namin babiyahe na naman si Pangulong Marcos? Babiyahe. Gastos na naman. Gastos talaga. Sino gagastos? Tayo. Paninira po ba yun? Totoo po yun. Yung paninira, walang katotohanan. Nagsasabi ako ng totoo. Trio Alas Official, tao. Thank you very much sa 699 Canadian dollars. Nagagalit kayo. Tama naman yung sinasabi ko. Babiyahe po next week, Germany at saka Czech Republic. Tanungin ko nga kayo, bakit? Nakakatawa yung followers mo against sa'yo. Gagastos daw si Badong. Ayos no? Gagastos daw si Badong. Ibig sabihin ng tayong mga Pilipino. Yeah? Kung mahina pang intindi mo, wag mo sila idamay. Alam nila yun pag sinabi kong tayo ang gagastos. Buong Pilipinas. No? Di ba? Kung hindi mo naintindihan yan, wala ka palang kwentang kausap. Napakasimple. Biyahe na naman. Ano ba purpose talaga ng mga biyahe? Kahit pa ulit-ulit po tayo rito, kinakailangan po natin sagutin, ang purpose po ng pagbabiyahe ng ating Pangulo ay makahanap po ng mga foreign investors. Bakit po? Mula nung nagsimula ang ating Pangulo, bakit po hanggang ngayon negative ang investment sa Pilipinas? Ano po ibig sabihin? May pumapasok nga. Pero mas malaki po yung naglalabas ng puhunan. Bakit po kaya?
So, hindi effective yung nagaganap. Pag hindi na effective, dapat tinatantanan na. Kasi, di po ba? Tinatantanan mo na dapat kasi hindi na effective eh. Huwag po niyong isipin na yung, di ba may kasabihan, paulit-ulit tayo dyan, if you are doing the same thing all over again, and you expect, ini-expect mo na may ibang resulta sa pareho mong ginagawa, there's something wrong. Paulit-ulit, biyahe ng biyahe, imbita ng imbita. Wala naman pumapasok. May pumapasok, mas marami lumalabas. O wag nyo sabihin hindi totoo yan. Galing po yan sa BSP. Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi po galing kay Badu. Ano alam ko dyan? Binabasa ko lang yung mga data. Galing. May tawag. Ano tawag? Paulit-ulit. Dapat mag-iiba na. Upo muna nga tayo. Bakit ba lalo tayo? Ano po epekto ng lahat na ng ito? Imagine tignan nyo po wala pa po tayong major na natural disaster. Wala pa. Si Duterte, buwat nung umupo, sandamakmak. Kaya nga nauso yung mga meme na nakakulambu pa si Duterte. At si Lenny nakikipag-unahan na tuwing may bagyo. Naroon na kaagad sa baha eh. Nakalusong sa baha. Tapos yung mga reporter nasa tuyo. Wala pa po eh. Magpangalan po kayo ng major na bagyo na. Kaisa-isa pong landslide. Sinisi pa sa mga Duterte. May landslide ba? Di ba may 51 billion si Pulong? Bakit may landslide? May 51 billion si Pulong. Kita nyo? Pucha, problema lang natin, daga, hindi malutas eh. Ako nga nagsasabi, tsaka yung data. Ako at tsaka yung data. Binabasa natin. Pucha, gusto nyo ba ulitin ko? Hanapin natin yung data. Ayaw nyo yata maniwala na negative. Eto baka sabihin nyo naman, eto mga to, kala mo niloloko lagi eh. Patutunayan natin na negative ang pasok ng pera sa Pilipinas. Ano na nga yung negative? Mas malaki ang labas kaysa sa pasok. Eto. Hindi yan. Utang pala yan. Iba pa yung utang na yan. Hindi pa tayo dumarating sa utang. Baka magulantang kayo kung gaano nakalaki inuutang natin yan. Mas malaki pa po yung inuutang natin kaysa na iuuwi. Imagine. Wala na, natabunan na. O alam nyo na yan. Punta na po tayo rito. Huwag kayong magagalit sa akin at binabalita ko lang. Okay, eto po. Eto sabi ng isa. Eto muna mga namimiloso po muna. Meron po dito yung ASEAN tsaka Australia. Meron silang picture, di ba? Nakahilera yung mga leader. Tapos kumakaway. Sabi ng mga sabi ng isang follower ni PBBM. Kita nyo, magalang ako. PBBM ang tawag ko. Yung panay kuda ng mga pure DDS na biyahe ng biyahe ang presidente. Baka gusto nyo din sabihin mga leader ng ibang bansa. Bakit daw hindi natin sinasabihan yung mga leader ng ibang bansa? Tignan nyo ito mga to. Bakit daw hindi natin sabihan yung mga leader ng ibang bansa bumabiyahe rin sila? Una, hindi naman namin sila presidente. Ito sasabihan. Ikalawa, natitiyak ko kahit magkwentahan, mas maraming biyahe si Pangulong Marcos kaysa dyan sa mga yan. Di ba? Busy sila eh.
busy magpalago ng ekonomiya sa bansa nila. Sa atin, busy sa kabebiyahe. Literal na, na biyahe ang ginagawa. Okay. Ngayon, ito po yung contrast dyan eh. Tama po yun, sabi nyo. Salesman si Pangulong Marcos. Binibenta niya ang Pilipinas sa ibang bansa. Hindi ba masama ba yun, Badok? Hindi nga masama yun. Pero dalawa po ang binibenta niya eh. Binibenta niya yung Pilipinas na mag-invest kayo, pasok kayo dito sa Pilipinas dahil maganda mag-invest dito, no? Welcome na welcome kayo. Tapos sa ibang interview naman, ito naman ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Headline po 'to eh. Ayan no, danger of war higher Marcos. Ang laki-laki po ng sa Manila Times. Danger of war higher Marcos, sabi ni Pangulong Marcos. Binibenta mo yung Pilipinas na mag-invest kayo, mga investors, mababait ang mga tao, maganda tanawin, masisipag ang mga Pilipino. Pero sa mga interview mo, sinasabi mo na danger of war ay mas mataas. Ibig sabihin, ang dating po niyan sa kanila, malapit na magkagera dito. Ito po. Ako nga, hindi ko iniintindihan, di ba? Sanay na tayo sa bombahan. Pero nung binasa ko yung mga sinabi ni Pangulong Marcos sa interview niya tato sa Australia, tignan yung sinabi ha. President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday warned that the potential for outright conflict between the Philippines and China over their territorial dispute in South China Sea is much higher now than it was before. Nakakatakot ng putya, much higher now. Ang presidente nagsasabi. Mas malaki daw yung tsansa na magkaroon ng gera sa pagitan ng China at Pilipinas ngayon kaysa dati. Teka muna, nung panahon ni Pino, muntik na magkagera. Ibig sabihin, mas malala ngayon? Hindi po ba? Hindi po ba ang laki-laking kapalpakan yan? Nag-iimbita ka ng investors pero pinamamalitan nyo, malapit na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ikaw may pera ka. Hindi ba? Negosyante ka, may pera ka, magtatayo ka ng kumpanya. Itatayo mo ba yan sa presidente ng Pilipinas tong ini-interview? Alam niyo yung ibang bansa? Tahimik dito kahit nagbobombahan, kahit may mga rebelde, kahit nagpapatayan sila. Tahimik dito, welcome kayo. Itinatago nila yung kaguluhan sa bansa nila kahit tunay na kaguluhan. Dito sa atin, wala nga kaguluhan. Nakita ko yung banggaan ng nung pareho nagbibideo yung mga inchik at saka mga Pilipino. Nagbibideo sila, kanya-kanyang video. Biro mo sabihin ng presidente yan, eto pa nakakatakot. Tuloy natin. We worry in the Philippines because it could come from saan daw magmumula yung gera? Bakit nakakatakot, sabi ni Pangulong Marcos? Parang pinapabalabas ni Badong na hayaan lang tayong bulihin ng China. Hindi ko po sinasabi. Anong sinasabi? Kinukundin ako. Di ba? Kinukundin ako. Okay. We worry in the Philippines because it could come from saan daw magmumula ang gera. Not a strategic decision by anyone. Okay? We're going to war. But just by some servicemen making a mistake. Ang kinatatakot daw ni Pangulong Marcos dahil sa mga gitgitan ng Philippine Coast Guard at ng Chinese Coast Guard, hindi magmula yung gera ng China at Pilipinas mula sa mga taong nagpapasya na may karapatang magpasya kung digmaan o hindi, kundi sa mga servicemen na magkapikunan, no?
'di ba? Nagkabangga, nagkapikunan, nagtirahan, giyera na. Imagine, ito ang sinasabi ng pangulo. Ha, napaka-contrast po. Sino maiimbita mo sa Pilipinas kung ikaw tayo dito, kampanteng-kampante tayo, kinakantsawan natin yung China, kinakantsawan natin, nagkakantsawan lang tayo. Pero yung sinasabi ng pangulo natin sa press ng ibang bansa, malapit na magkagera sa Pilipinas. Diyos ko, sino mag-i-invest? Malapit na ba magkagera dyan? Uy, marami tayong pera, di ba? Mag-invest nga tayo, magpatayo tayo ng pabrika. Malapit na pala magkagera eh. Alam niyo po, hindi po katulad nila yung pag-iisip na dapat nakukuha niyo siguro yung mga yung sinasabi ko. Tayo dito sa Pilipinas, tanungin yung mga Pilipino, sa tingin niyo ba magigera? Bakit naman magigera? Hindi ako naniniwala magigera eh. Masyadong wais pareho yung Pilipino tsaka China. China, negosyo muna. Mga Pilipino, hindi po makikipagdigmayan. Akala nila, puta, bit namin didigmayan yan. Kaya nga namin kaibigan yung US eh. Sila magdigmaan, manunod kami. Yun yung utak natin. Mag-real talk tayo mga kapatid. Pero, ano yung sinasabi niya sa headline, no? Manila Times? Sino mag-invest dito kung sinasabi ng Pangulo na malapit na magdigmaan? Opo, kinakantsawan ko lang. Hindi mo ba naintindihan yun? Sa tingin mo ba magigera na? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!